Kausapin na rin po natin ang susunod nating makakapanayam, isa pong public interest lawyer, si Attorney Reyes Del Rosario. Magandang hapon po, Attorney. Hello, sir. Magandang hapon po, Sir Sandro and Miss Maan. Maraming salamat po for inviting me. Magandang hapon din po sa lahat na nakikinig ngayon. Sayang hindi ako nakaabot sa paghingi ng rubber shoes kay... Sabihin mo na rin kung anong size mo. Baka marami siyang yung pwedeng ipamigay. Malay mo, nananawa Hindi na ko yung outfit. Hindi na ko yung outfit ni Attorney Lorna. Sabi ko parang tumbler lang yung afford ko dito kasi branded lahat eh. Oo nga eh. Speaking of rubber shoes, diba kapag ikay lumalabas ng bansa, yan ang bilin. Diba, hindi kaya maganda hindi kaya maganda yung rubber shoes sa Paris, diba? Hindi kasi kaya ko nabanggit yan kasi nga nitong mga nakalipas na araw, at parang 2 linggo na na hindi nakaka-attend si Senator Loren Legarda dito sa impeachment trial. Nag-medical leave siya, tapos nag-extend hanggang August 19. Today. Ngayong araw yun. Kaso buti na lang, hindi kaya wala siya ganong na-miss out except yung 2 linggo plus nung Monday. Paano ko po ba, Attorney, nakaka-apekto to? Kaya tsaka nga hindi, pwede bang extend lang ng extend? Yung medical leave ba, kailangan siya, well bilang public official, di ba? Bilang senador, kailangan ba niyang i-divulge yung nilalaman nung kung bakit, di ba? At saka kasi binabayaran siya, tuloy yung sweldo niya eh. At syempre sa public scrutiny na, teka lang, dapat malaman din namin ano yun, di ba? Ako, Maan and Sandro, wala akong problema talaga kung may sakit si Senator Loren Legarda kasi karapatan niya naman yun. Kung sa tingin niya ay hindi kaya ng mga doktor dito sa Pilipinas na gamutin kung ano man yung karamdaman niya, pwede naman talaga siya magpunta abroad. Pero tama kayo, no? She's a public official and we have to remember that she is a senator with an ongoing impeachment trial, yung Senate. So, magiging magiging mainit sa mata ng tao and you also have to look at the timing. Tignan natin yung timing dito kasi umalis sila a few days after in-announce ng ombudsman that a plunder case is going to be filed against Senator Loren Legarda and yung anak niya, si Representative Leviste. So, again, wala tayong problema. If Senator Legarda can prove na really nagpunta siya sa Paris para magpa-check up, ang panawagan nga natin, sana pag uwi niya dito, magpakita siya ng medical certificate na nagpapakita talaga na nagpagamot siya. Kasi kung ganun, we would understand. Kasi baka talaga malubhan na yung karamdaman niya or may iniinda talaga siya na kailangan niya urgently pumunta doon sa Paris. During this time, na may impeachment, tapos meron siyang plunder na case. So again, kung ma-prove niya, walang problema yon. Pero ang question nga, bakit ngayon? Why of all the schedules, napili niya ngayong umalis kung kailan na impeachment. Oo. Bakit mahalaga, Attorney Reyes, na yung ating mga senator judges, kahit yung mga nandito lang, partner, Attorney Reyes, minsan may mga ma-absent pa. Andyan din lang. Yung iba nga, di ba, parang sa ano na lang, nagmo-monitor na lang. Late pa nga yung iba. May ganon. So, gaano kahalaga yung pag-a-attend talaga, no, Attorney Reyes, ng mga senator judges? Kasi hindi nga basta may quorum lang ang Senate Impeachment Court, hindi rin mandatory yung pag-a-attend. So anong kahalagahan ng Attorney Reyes na nandun sila, napapanood, nakikita yung demeanor, no, ng mga testigo? We have to remember, Ms. Maan, that this is a trial. Wala ka naman makikita sa mga regular courts natin na judge na nagpe-present yung mga abogado or nagpe-present yung mga witnesses ng kanilang testimonya o ng kung anumang ebidensya o dokumento, tapos wala yung judge para makinig doon. You have to remember na isa lang po ang hinihingi sa isang judge para maging senator judge siya. Nakalagay sa Senate Rules on Impeachment, impartiality. So how can you exercise impartiality kung hindi mo nga narinig yung ebidensya ng both sides? So, ang iisipin natin dito as an ordinary person, sasabihin ko, baka may prejudgment na sila. Baka bago pa nagsimula ang impeachment, bago pa nakapagpresenta ng ebidensya, baka meron na talaga silang desisyon, hatol dito sa trial na ito. Kaya wala na silang pakialam whether or not maka-attend sila. Pero we have to remind the public na dapat we should call out our senator judges kasi importante po na yung kanilang maging desisyon ay base sa ebidensya at hindi sa kahit anong political leaning o kahit anong biases o affinity nila, especially with the respondent of this case. No? So yun, remind natin yung mga senator judges na umattend naman kayo kasi number one, binabayaran namin yung sweldo nyo. Pangalawa,
obligasyon nyo at tungkulin nyo bilang senator judges to vote to decide based on evidence. Paano mo kayo makaka-vote based on evidence kung hindi naman kayo nakinig sa trial? Tingin nyo doon sa posibleng may kaharaping kaso nga, no? May iniiwasan, political strategy din kaya ito, Attorney Reyes? It might be a political strategy. Kung pinag-uusapan natin yung kay Senator Loren Legarda, this might be a political strategy na lumabas siya ng bansa. I don't know kung ano yung mga transactions niya outside, but there are news and there are parang mga haka-haka na lumalabas kung bakit nasa labas siya ng bansa. And a lot of the news that are coming out ay hindi tungkol sa kanyang medical condition, no? Merong mga nagsasabi na nagpunta daw siya doon to liquidate her assets kasi nga magkaka-plunder. And when it comes to plunder, titignan po lahat ng mga assets mo. Sinasabi din nila doon na baka daw ay magtatago na itong mag-ina kasi nga may plunder case sila. And we have to remember na once ma-file po yung plunder at sang-ayunan po ito ng Sandigan Bayan, magiging non-bailable offense po. So ibig sabihin, makukulong na po sila from the time na i-issue ni Sandigan Bayan yung warrant of arrest nila. So basically, walang labasan na yon hanggang matapos o ma-resolve yung kaso. So I think this is somehow a way to, kung wala talagang totoong kondisyon si Senator Loren, this is probably a way to evade liability or to preempt whatever is going to be filed by the ombudsman. So yun. Oo. 'Di ba nagpalabas din ng message, mensahe ba? Si Senator Legarda na sinasabi niyang yung mga allegation ay utterly baseless at handa siyang tigilan niyo na 'yan. at handa siyang ilabas ang katotohanan o explain ang kanyang side, Attorney Reyes. Ako, I'm willing to, kung totoo man ang sinasabi ni Senator Loren Legarda, I'm willing to apologize to her if she can really present a medical certificate that will really show na meron talaga siyang kondisyon at nagpagamot talaga siya during that time period. Ang tanong ko lang din, kung magpapagamot ka, bakit yung leave nyo ng anak mo ay going to different places, different countries? So, ibig sabihin ba, kada country na pupuntahan nyo, may doktor si Senator Loren Legarda doon at doon siya magpapagamot. So, hindi kaya ng Paris. So, pupunta sila ng Hong Kong, pupunta naman sila ng ibang lugar. So, ayun, it's a matter of her proving kung totoo man ang sinasabi niya that she is willing to show evidence na really wala siyang tinatakasan and that medical talaga ang reason kung bakit lumabas siya ng bansa, then prove to us. Show the evidence kasi you owe it to the people. Because tama si Sir Sandro kanina, binabayaran pa rin po kayo ng taong bayan. Kahit kayo po ay nagpunta sa ibang bansa, kahit personal trip pa yan, sinusweldohan pa rin po kayo ng taong bayan. Yun nga yung diferensya, hindi yung kinakagalit natin. Kasi kung ordinaryong mamamayan ang mag-absent sa kanilang trabaho, wala silang sweldo for that day. Pero kapag mga matataas na opisyal, mga congressman, mga senators, yung vice-presidente, yung presidente, pag umalis po sila ng bansa or umabsent sila, meron pa rin po silang sweldo. Kaya the more na dapat maging accountable sila sa taong bayan. Ay siyang tunay. Diba pag umabsent tayo, wala naman tayong leave credit. Oo, hay. Ay nako. Anyway, bago po namin kayo pakawalan, kasi nakita ko pa may mga post din po kayo tungkol sa gun control laws. Attorney Reyes, yung presumption pala ng liability kapag may nangyari sa isang estudyante, lalo na't nasa loob ng silid-aralan, ay nasa paaralan at nasa guro. Yes. Sa tingin niyo rin po ba bukod doon sa pagpapanagot sa kung sino pa talaga yung dapat managot, ano rin po yung kailangan baguhin dito sa gun control laws natin? Okay po, tama po yun. Explain ko lang, Sir Sandro. May tinatawag po tayo sa ating civil laws na vicarious liability. The presumption there is if nasa school ang isang bata, ang dapat managot sa kanya kasi under the supervision siya nung teacher at nung principal. So, hindi naman ito criminal liability. It's just civil liability. So, kunyari may danyos, perwisyo, pwede yung singilin si school or si principal kasi nga because of that particular standards. When it comes to our gun control laws, yung RA 8294 po kasi and 10951, when it amended yung dating batas during the time of Ferdinand Marcos Sr., basically, ang ginawa po is nilower po yung penalty. Ang dati pong punishment for illegal possession of firearms
or yung pagdadala ng isang unlicensed na firearm ay reclusion temporal to reclusion perpetua. That's around 12 years to 40 years in prison. Pero po, nung pinasa yung tinatawag na Robin Padilla Law, yung RA 8294, binabaan po siya to prison correctional. And that is only around 6 years. 6 months no, to ang pataas. So, basically, there is a huge discrepancy there. Kaya nga po ang sinasabi dito ng DILG Secretary Remulla, because of the passage of that particular law, mas nagiging confident ang mga tao na lumabag sa batas na to kasi maliit lang naman yung penalty, kayang bunuin kumbaga, or kaya mong harapin ang crime na ito compared doon sa reclusion perpetua, no? So I think especially when it comes to school, dapat magkaroon tayo ng stricter gun regulations. Dapat mas heavy pa yung penalty for carrying unlicensed firearms. Dapat po yung pag-issue ng LTOFP, yung license to operate firearms, ay dapat maging stricto din po. Dapat din po magkaroon tayo ng stricter security for our schools kasi this is not the first time that this happened. And sana po yung Department of Education gawa na to ng paraan na hindi nahayaan na maulit pa ulit. Kung hindi po ninyo alam, ang mga schools po natin, wala po silang budget for security guards. Usually, ang ginagawa ng school, if they have extra money, dun po nila ito charge sa MOOE nila. Hindi naman po lahat ng schools may malaking MOOE. So, ang nangyayari, wala po talaga silang security guards. So, they rely on their staff, they rely on their janitors, they rely on their teachers to keep the kids safe, which should not be the case. No? So, I think also they can coordinate with the PNP para naman may safer schools tayo. At saka dapat nabanggit yung MOOE dahil panahon ng budget season na ngayon sa Kamara, dapat siguro i-itemize na, no, ilagay na doon yung sa security ng mga paaralan sa budget ng DepEd. Correct po, sir. Kasi right now, ang MOOE po, it also covers yung mga, kunyari, internet connection, kunyari, yung mga emergency. Tama. So ano po yun? Broad po yung MOOE. So, mahihirapan talaga si school na budgetin yun. May ibang mga schools na magkano lang yung MOOE nila, 10,000 pesos. So, paano sila makakapag-hire ng security guard sa mga ganong amount? So, dapat, tama po kayo, dapat ang DepEd na po yung manguna at sabihin, during this budget season, nalakihan nyo yung funds ng MOOE. Kasi nga, kawawa yung mga schools natin. Dapat kasi, bottom line dito, the school should be a safe space for students. Pero ngayon po, takot na po pumasok yung mga estudyante natin. Alright. Ayan, Sige thank po, you. marami pong salamat. Attorney Reyes Del Rosario, isa pong public interest lawyer.